my beloved Boss Mike Cervera. Eto, malungkot mga kababayan ha, talagang ayaw tigilan. Sino dapat nating sisihin dito? Pasok. China na humaharang sa ating mga barko. Na nga ang Philippine Coast Guard sa mga floating barrier ng China na humaharang sa ating mga barko sa Baho de Masinloc. Dumagdag pa ang sunod-sunod na insidente ng pangahak. Nasa frontline ng balita yan si Gio Robles. Mga boss ha, na-hack. Oo, na-hack yung page ng Coast Guard mga kababayan. Kita nyo? Ito ang video mula sa eksena ng isang pelikula na makikitang nakapost sa Facebook page ng Philippine Coast Guard bandang alas 6 ng gabi kanina. Mag-scroll ka lang ng kaunti, may isa pang nakapost na video. Ang dalawang video na yan hindi pala ipinost ng Coast Guard kundi isang insidente ng pangahak sa PCG. Ayon kay Coast Guard spokesperson Armand Balilo, sinubukang burahin ng Coast Guard Public Affairs ang short videos pero hindi umubra. Until now, we are trying to recover it. And nagko-coordinate kami sa Facebook at ginagawa namin yung mga steps para mabawi namin yung aming account. Humihingi na kita nyo, ayun rin sila ng tulong sa netizens. Umapila po tayo doon sa mga kababayan natin na tulungan nyo kaming i-report at mag-comment po kayo na scam yung nandoon sa account ng Philippine Coast Guard. Ay, nag-comment na ba kayo? Nag-report na ba kayo mga kababayan? Puntahan nyo na ang page ng Philippine Coast Guard. Yung PCG, kung saan, nung panahon ni Digong, mga kababayan, dikdikin na natin to. Naloko na. Ha? Dikdikin na natin. Kung saan ay nagkaroon ng mga ng mga membro dyan sa PCG na mga purong in-check. Siguro naman hindi nakaila sa inyo yon Na ngayon, alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang mga issue, iniiwasan pilit ng Duterte Group. Abay, lintik na yan. Kita mo, ha? Purong inchik ginawa ninyong membro ng Philippine Coast Guard. Hindi yan panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi mangyayari yan. Kundi panahon ni dating Digong. Naloko na. Ikukonekta natin, Ikukonekta natin mga kababayan. Hindi kaya dahil sa pagpasok ng administrasyong Duterte dyan sa Philippine Coast Guard, ng mga purong inchik dyan, maalis nyo ba sa isipan ng ating mamamayan na baka maaaring ang may kagagawan yan ay yung mga pinasok ninyo na hindi ko alam kung anong dahilan. Kayo ba alam nyo dahilan? Naloko na. Kung bakit nila pinapasok ang mga inchik dyan? Diba? Totoo ba na gusto nang gawing probinsya ang Pilipinas ng China at sinasang-ayunan ng mga Duterte Group? Naloko na. Ang kakapal ng mga pagmumuka tulad ng labi ni Banat Bay. Naloko na. Ang hacking sa PCG Facebook page nangyari higit 1 linggo lang nang ma-hack ang kanilang Twitter o X account. Una na ring na-hack ang website nila. Hanggang ngayon, palaisipan kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na panghahak sa PCG. O, kita nyo, sino gagawa niyan? Ang dami na ng problema ng ahensya, dumagdag pa itong hacking. Nangyari yan Ayun na nga dami ng problema, sige pa rin. sa gitna ng issue sa lulubog at lilitaw na floating barriers ng China sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ayon sa PCG, inilagay ito ng China para hindi makapasok ang mga mangingisdang Pinoy. Sagana pa naman sa yamang dagat ang Scarborough. O, kita nyo, nilagyan ng barrier para yung mga kababayan natin, abay, nako, hanggang dyan lang kayo sa mga delays. Yon ang gusto ng mga Duterte, ang kainin at ang ikahanap buhay at ang mahuli ng ating mga mangingisda. Mga dilis na lang. Naloko na. Kakainis lang, nanggigigil ako talaga. Ang galawan ng China, tatanggalin nila ang floating barrier. Pero kapag natunog ang babiyahe ang PCG at BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ibabalik ulit nila ang mga floating barrier sa entrada ng Baho de Masinloc. O, kita nyo, napakawala lang talaga. Oo, nakakainis. Mga kababayan, nakakainis. Chinese Coast Guard once again installed their floating barrier on last February 22.
But it is also worth mentioning that a few hours after we left, they're also securing na, no? Tinatanggal na rin naman nila yung barrier nila eventually. May plano na ang gobyerno sa floating barrier pero hindi na ito idinitalye. Nitong Ito ha, kita nyo itong sabi ni Amadeo, no? May punto siya, oh. Sabi ni Medo Olaes, mabuti pa ang mga ibang bansa, nakikisimpatya at handang tumulong sa atin, samantalang yung mga kapwa Pilipino, si traidor sa bansa. Sino pa nga ba? Di ang mga grupo ng mga Duterte. Mga walang yabos eh. Ano magagawa natin dyan? Diba? Wala na tayong magagawa niyan. Oo. Ang tanging magagawa natin sa mga yan, sa mga hindot na mga animal na mga grupo na yan, tapong kaya natin siya siya Spratly. Unahin natin si Digong. Naloko na. Nasaan ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo? Diba? Bakit ninyo pinagtatanggol itong mga incheck na to na umaapi sa ating mga kapatid, sa ating mga Navy? Diba? Sa ating mga kababayang mangingisda? Abay, lintik na yan. Nasaan? Hanggang saan? Yang katangahan at kabubuhan ninyo. Diba? Isipin nyo nga maigi. Naku, gusto ko nang iuntog yung ulo nila eh. Naloko na. Huwebes ng mag-rotational deployment sa Scarborough ang PCG at BIFAR. Isa laban sa 3 barko ng China ang eksena. Kuha ito higit 1 nautical mile sa timog ng Scarborough o kasing layo ng Luneta sa Manila City Hall. Tila nakikipagpatintero ang mas maliit na BRP Dato Sanday ng BIFAR. Panoorin nyo kung gaano nila inapi-api yung ating barko. Sa mas malalaking barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. May helicopter yan na. pa ng Beijing sa himpapawid. Ang mas ikinababahala ng PCG ang signal jamming ng China. Ayon pa Catariela, nawawala sa mapa mga barko ng Pilipinas kahit pa gumagana ang Automatic Identification System o AIS na kayang tukuyin ng isang barko maging ang lokasyon, bilis at direksyon nito. We also suspect that the Kita nyo, pati yung ating radar, nagagawa nilang pakialaman. reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away or repelling the presence of the Philippine government vessel. Giit ng China, teritoryo nila ang Scarborough na tinatawag nilang Wangyan daw. Kaya gagawin daw nilang nararapat para protektahan ito. Nagbabalita Kailan pa ba naging kanila yan, mga boss? Yung Spratly na yan, kailan pa ba naging kanila yan? Nung nag-aaral ako, diyan sa PMI, sa Philippine Maritime Institute of Technology, diyan sa may Santa Cruz, mga kababayan. Abay, lintik sinasabi Captain Cloma ang nakadiscovery ng Spratly. Tapos sasabihin nyo, inyo, kailan pa? Naloko na. Diba? Kailan pa naging kanila yan? Ay, nako mga kababayan. Anyways. Oy, teka muna Pasok ko lang ulito. Juka Luyo, Arnedo Olaes. Shoutout po Eto, mga boss, sa mga gustong commercial lang muna tayo. Sa mga gustong mamasyal, Big D Travel and Tours, pagka kayo niloko niyan. Ako magpapalit ng pera nyo. Para hindi kayo maloko at ma-scam. Ito sigurado, mga kababayan. Nandiyan na rin si Banat Boy, Eloy DC, AJDC, nandiyan na rin. Ilocano nakma. Sige, amin tayo, Ilocano po yan. Josephine Coronel, Boss Lulu, Jeannie K. Shoutout sa inyong lahat na mga bago dito. Si Banat Boy, ang pangit na Ilocana. Na Ilocano, hindi Ilocano. Paano ba talaga yun? Nandiyan rin si Palaboy. Mga boss yan, puntahan nyo yan. Kung gusto nyo na, na mamasyal. Para sigurado, walang perwisyo, para smooth yung inyong pagta-travel, para walang stress.
Big D Travel and Tours, mga kababayan. Ha? Anyway, mga boss, maraming salamat sa inyong pagsama, pagsuporta, walang sawang pakikinig sa ating mumunting channel. Muli, Mike Sarbera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.